It's sorry. So good day, ma'am. Time check. It's already 12:15 in the noon. June 6. Yep, Saturday. Then deadline is today, 5 p.m. And I'm gonna talk about in this video, I'm gonna talk about my life through the lens of Rizal. So, if ako yun yung pangutanon, like, we all know that we have different challenges in life. We face different struggles and phases. So for today, I'm gonna show you mine, and I will relate it to Rizal's life. So let's start. So for today, I am Ray Vincent T. Bulyasar from Katarman, Taos, Bohol, 19 years old. I'm already coming third year on this school year, 2026 to 2027. How Rizal's life inspired my video. So here, man siyang family, then mostly kita ko dyan ko sa akong lola, which is Kere. And akong lolo kay mo man pala ko guna since 90s pa ako. Yeah. So I'm just gonna ask them about what are their tambag ilang mga tambag no for future purposes and kanang lessons that I will carry in my life. So let's start. We'll start with my lola first, then after my lolo. What advice would you like to give me for my future? Ever since ang akong gyud, even to my children, ang ako yung advice nila magtarong sila sa ilang pagkatao, sa ilang pag-eskwela, kanang tagaan gyud nila bili ang ilang kaugalingon ug ang respeto sa isig katawo. Dili magpahimos sa uban. Maningkamot alang sa iyang kaugalingon kalambuan. Dili siya mo take advantage. So far nagtarong man pud siguro siya sa iyang pag-eskwela. Naisa gyud ako never gyud siya nga mag binuang sa mga baji. Kay puya-puya gwapo man pud ni siya. Di pud basta kay dili mo take advantage magtarong sa eskwela. Maningkamot para matagan og maayong kaugmaon ang iyang pamilya. Dili para nako kundi para sa iyang pamilya. Masultian nga magpadayon na siya sa iyang pagka mayong tao. Maayong henerasyon kay sila na rabay mosunod. Og iyon ang ipadayon hangtod sa iyang mga kaliwatan. Iya pa nang itudlo ang iyang katunan karon. So sa pamailahin, ayaw pag pamintaha. Fair gyud ka, mo treat og kuan. Dili ka manglupig ba? Bigan mo na aron akay. Ko taas nga pabor. Lupig ka nya. Imong kawatan ng ibis para niya, imong kuhaan, ayaw na. Kaya fair para niya. Ito guys, sakto. Mara ka na kay kuan man. O in return ni man, di na may buwan ni mga tao. Nara pa yung mga good luck nga may tabo. Basta fair ka. Mara na. Okay, honest. Okay. So through those words na gitambag sa akong lolo, nakatabang to siya or like them as a role model na pas ni Rizal nga yang i-consider is his family na great one of the biggest influences of shaping character and guiding. That's why I'm so thankful for my lola and lolo kay they taught me values that is very needed in this life. And yung mga tinuro nila na yung sinabi nila kanina dun sa yung interview ko, tawag yan, nakatulong talaga yun para sa mga future pwede ba, para ma-apply ko yun sa buhay ko. At yun lang. Record na ba? Childhood and early years experience. Sa una. Kaya doon mo sa una. Ako na-feeling nga mag-iwawon ko sa elementary days na ko. Ngayon, pag elementary, ikay ko expose sa mga tao magod kaya nang ikay ko palagon sa lula. Naroon time limit, ay di ba? Ikay ko socialize tungkol kay ang mga kauban na sabay kay. Tapos age gap na ako, like mostly mga iso na gitsong papa, then samot na po ng mga silingan, mga kidaran na po kasagaran. At tayo matang bata pa ko, nasa sa mga sirso na, 20. Noon, maling ako po, oray sa sauna kay. Banon po sa mga silingan nga, sa mga sakit-sakit, backlight, di, pabaw. Ito na, wag nang bausahan, ganun papa, nasilingan mo, papapapa na silingan na mo. Puro po ito yung mga memorable experience na ako, like nasa mga basakan, mga kumayan.
mamintik, kita ko sana mamintik na sila papa ganang tawag ay yung kalapati ay maya ba na Wala pa siguro? ang gusto nga na mamintikon niya saya di pa siya good ay di pa siya good niya so man marami siguro kung sa experience wala mga kuan mo kay maganda ng dili kayo dako ang akong ay hindi ka nang dili not really wait Environment? okay. So, ano to? So we just got home. Yep. And we're gonna talk about my challenges and struggles in life. Yes. About Aga, if it talks about family, since lumaki ako sa lola ko at lolo, tas yung papa ko, work siya sa labas, like, seaman yung papa ko sila. I think PTO ata. Ay, hindi. Parang may basic education pa siya nun sa work ko. Then yung mother ko is nasa Mindanao. So most likely yung kasama ko lang talaga sa bahay is yung lola at lolo. Tapos yung kapatid ng papa ko na parang malayo na yung age gap namin around 10 years I think. Hindi 10 years. 14 or 15 years yung gap namin. Then yun yung kasama ko sa buhay. So for me, yung hindi naman siya masyadong mahirap kasi yan naman yung lola at lolo. Pero iba talaga yung feel na yung nagpapalaki sa'yo is yung biological mother mo at father mo. Yung kasama mo sa bahay. Kaya yun lang. At then about school, yeah. Sa bagay, in college days, naman dito experience nga ako ng struggle sa thesis. Pero, kung naman siya educational pa naman siya problem. So, about, like, person to person, it's about how you communicate, like, paano mo siya i-approach or paano makipagkaibigan. Isa din yun. Pero ngayon, di ko na problema yan kasi, marunong na mag-interact. Pero nung, high school ako. Elementary, parang hindi ko pa siya masyadong minamain. Pero mayayain talaga ako. Kasi nasanay kasi ako na wala akong kausap since ako lang yung bata sa lugar namin din sa Corelia. Dun sa Corelia. At yun, nung high school days ko mayayain pa rin ako. Wala akong masyadong kaibigan. Lalo na pag po senior high. Naging estudyante mo naman ako pag senior high days ko. So, if makita mo to or dito sa video na to or sa part na to. Totoo naman yung sinabi ko na hindi ko masyado na-enjoy yung senior high days ko. So, parang isa yun sa mga parang challenges and struggles ko kasi nahihirapan kasi yung makihalubilo sa mga tao din kasi parang mga high class ganun. May mga kaibigan naman ako pero hindi lahat, like pili lang, like yung tawag yan, yung makasabayan ko lang ganun. And community ano ba? Parang wala naman nata masyado kasi siguro yung pag-i-interact lang siguro, like, yan. Pero hindi naman siya masyadong mahirap for now kasi na-outcome ko na yun, yung yan na challenge ko. So, if tatanungin ako, ano ba yung siniface ko ngayon, is yung like, natatakot pa ako, like, paano makapasok sa trabaho, like, makatapos na ako. Tapos, di ko alam nung gagawin ko, papasa ba kaya ako. Yun lang yung ko ngayon. Kaya, I need to work hard and use results, I will use results life as my inspiration, like kaagi niya na malampusan ko sa akong gamiton niya mga lessons and teachings na makatabang na ako para malampus na ako. So mga to ang challenges and struggles. Let's move on to friends and community. Your childhood friends. So I have two childhood friends which is classmate ko ngayon, si Vincent Gonzalez at si John Griffin Saludes. Nung si Vincent talaga, yun yung since bata pa talaga malita ako kasi yung papa niya is tawag niyan, parang turing kapatid ng lolo ko. Kaya yun, tas pag umuwi kami ng Dawis, yun, kikita kami dun. Tas ito si John naman, si John Griffin Saludes, si Saludes. Grade 6 min yan, best friend ko talaga yan. Until now. Kasi yun yung kasama ko dati. Kami dati sagutan niya. Bro, grade 6 kami nun, tapos lagi kami binubuli dun sa Lance, sa Corelia na private school. Binubuli kami dun dati, sabihan ako ng yung ngipin ko daw, parang gumagano dun. Kasi naman, basta ganun, binubuli kami dun. Kaya naisipan namin, lipat kami ng pag high school namin, lipat kami ng school. Sabi ko kasi niya, sabihin lang kami sa Holy Spirit School of Tagbilaran. Kaso, like, malayo kasi sa kanila. Like, sa Brilliant siya nakatira, tapos ako sa Corelia pa nun. Tapos, ayun, parang di siya, nung grade 7 at 8 yan, doon siya muna sa Carmel. Tapos ako naman, doon ako sa Holy Spirit until nag-graduate ako ng senior high. And college experiences, achievements, and struggles. So sa una yun, elementary ko, tapuan mo ko. Until pag high school na ako.
pag college ako, murag nabulian ko kay like murag ganahan ako sa environment karong ni college ko. Like mas comfortable ko, like maka-speak up ko compared before. Oh yeah, isa po to sa mga challenges na. So let's start with elementary days. Sa education na ko mga achievements gud sa una. Pag grade 6 na noon ni nakadaog ko pinang ko nakadaog third place na di ko og second kanang mag-drawing bitaw sa kauna. Basta na drawing contest man na sa buwan ng wika o kanang main pagkana ay official month man nakadaog ko na. Then pag high school na ako wala na ako achievements pag high school. Mag-digre ko nang maliyok mga syempre competitive mag na pressure ko mag dili na makuha. That's why karong college noon more better kay mas comfortable ko mo mas ganahan mo study. Siguro kay ganahan ko sa course or actually second option na yung course did kay my first choice was to become a pilot, but since dito kaya sa financial kay mahalagi magpiloto, that's why my father proposed me na magkuha na lang marine engineering na lang or di ba mag-MT. So before na nag-asok ang father na kasi mas prefer nyo pa like biological father ng gas na kasi mas prefer nyo pa kanang mag-MT ko or MARE na siya. Pag MARE na lang kay kanang mo'y mas kanang i-recommend bitaw or i-pangita. That's why I chose this course. Then first year to second year, then hantod karon third year na ako buwan pohon. I really enjoyed this college life and the struggles and experiences, challenges, like worth it to siya tunan, I think. Puon-puon ako man ako. Pero po ingon achievements yun kaya po na din lister karon, pero I really enjoy my college life compared sa elementary days na ako o high school days. So experiences, achievements, struggles, and aspirations. The only thing na akong hanggang sa akong is maningkamot ko na makahuman ko para ma-proud ang akong parents na ako. And I will show them that sa ilang nakita, since di mo ako tapuan mo ko pag high school days na ako or mga elementary days, like magtanong nila ako kaya. For now, ako ipakita nila nga na ako kaya. Like makahuman ko, makatrabaho, kung makaprovide puhon-puhon sa akong pamilya. Kanya, build a better life for my future. And i-apply po na itong mga tambok sa akong lolo-lola na ilang gihatagan kanina. Daily life routine. Yes. So unang-una, pag gigising ako sa umaga, diligpitan ko talaga yung higaan ko kasi para pag uwi ko galing ako school, at least malinis yung kwarto ko, di masyadong magulo sa utak ko. Tapos ayun, if weekends naman, hindi, syempre muna, like doon tayo sa weekdays, like papasok tayo ng paralan. Yan lang, diligpitin, tapos ligo agad, kain, tapos pasok na sa school, tapos uwi. Yun, tapos tulong ako dito sa mga house chores, tapos tulong na naman. Pero if weekends naman, mostly yung ginagawa ko, if umaga, like kasi yung nagigising around 10 na siguro, or minsan nga mga 11 to 12 na, or mas worse yung 1. Kasi napupwet kasi ako, lagi naglalaro ganun. Tapos, if weekends naman, so, if matagal ako makatulog, yung more productive talaga ako sa hapon na talaga. Like, doon ako naglalaba, maliligo, naglilinis ng kwarto, nagbuwashing ako ng motor ko. Excuse me. Yes. So, ayun. Ano pa ba? If, aside dyan, after ko matapos yan, yung mga house chores na yan, it depends if lalaro ako ulit or uuwi ako sa Corellia para tulungan yung lolo at lola ko. Kaso, mostly umuwi talaga ng weekends around 5 p.m. talaga ako. Or minsan 4:30, ganun. Kasi di na mainit, kaya yun, umuwi ako din. Tapos, tumutulong ako din, like, yung mga gawain. Tapos, ako yung bumubuhat sa mga, bahalina, yung lolo, yung labanog. Yan natin sa Tagalog, yung tuba. Kasi mabigat kasi yun, tapos nagsastock kami doon, tapos nagbibenta din kami 1-2 per galon. Hindi, yung malaking galon, yung para tubig dispenser, ganun. Pero if galon lang naman, 120 or 300, ganun. Tapos may 500 din. At yun lang naman. Tapos after nun, either gagala ako or uuwi na. Pag wala akong pera, uuwi talaga ako kasi wala akong pera, wala akong panggas. Pero pag meron, syempre gagala ako. Like pumupunta sa mga magandang spots like beach, mga boulevard like sa Baluarte, like tutambaya doon around, depende, sometimes 9 to 12. Yan yung pinamatagal siguro. Pero yun, or nagra-rides ako, road trip ganun, mga paikot-ikot lang sa city. Minsan nga umabot ako ng Balilian, like yung route ko diba, Gayo sa Davao. Sige, lagay natin Gayo sa Corellia, tapos Balilian. After sa Balilian, bababa ako ng Cortes. Minsan pupunta ng Maribok para sa port dun. Maganda kasi yung port dun kaya magala din ako dun minsan. Kasama ko yung bebe ko. Tapos after nun, iatid ko lang siya. So uwi kami. May diba, after ko sa Corellia, pupunta ako ng Tagbilaran para kunin yung bebe ko. Tapos magala kami sa Cortes. Maganda kasi yung daan dun pag ganun. Bababangking ganun. Pero hindi naman masyado yung dapa. Yung sakto lang, yung may enjoy lang syempre. Tapos na-enjoy ko rin yung view, mostly. Tapos yung feeling and adrenaline rush. Kaya, yun.
Pero pag wala akong pera, parang yun lang yun pag meron akong pera. Pero pag wala, uwi talaga ako agad. Tapos tutulog na lang. Tapos next week mag-ano na ako. Mag-iipon na ako para makapag-gala ako. Ganun. And yeah, yun lang ata yung mga daily routine ko eh. Kasi, tapos pag Sunday, syempre, sisimba naman ako. Pero around 7 p.m. na to 9 na schedule. 7:45 to 9. Yun, always talaga ako present dyan. Ay, hindi naman always kasi minsan may mga occasion na ganun. May occasion sa time na yun, hindi ako makapagsimba. Pero mostly nagsisimba talaga ako pag wala mga other occasions or emergencies. So finally, we have the last one, which is the reflection. And I know nga, wala kay Shai fancy edits akong mga video. Like, it is all talk. And it's just what I wanted because I wanted it to be clear. And I mean, I want it na it comes from my heart and mind. And so what I reflected on this video, or the life of Jose Rizal, is it teaches me to value education, persevere through challenges, be courageous, love your country, and help others, and stay true in your principles. So as on the early minutes of this video, it is shown that my parents my lola and lolo give me advice about those things, like help others, finish your studies, and be fair to others, and always be ready to help. And I want that to apply that in my life. Okay, we have different challenges, struggles, and phases to our life. And mo na siya makatabang na to para mo grow ta as a person and help build and shape our characters. And aside from that, I was very grateful to my grandparents because gipad ako kung nila ngani. Like, I am I have control. Like, I know my limits if asa ako taman. And also to my experience, like mas thankful po ko sa experience siguro kay if wala po guro to na experience, di po ko nga nga pagkatawaran. And sa akong future goals, I want to finish my studies, pursue my course, which is the marine engineering, and sooner I hope nga good ang flow, hindi ka reduction na pohon, makataining ako dayon, then makasakay ra pud. Mara na ako, then I will start helping my parents. It is the form of payback from them. Like, the way na siya mabayaran is makahuman ko eskwela o makatabang ko nila. And I am also, I can see through myself that I am like Rizal because I strive to, or I focus on my goals to finish my studies, value them, and help. And so ba? I also wanted to be a responsible citizen. And daghan jud siya sa akong inside sa akong heart and mind, pero I don't know how to express them. That's why I will show it by actions, and I will make sure that I will finish my studies and have a great future and apply the values that has been told to my grandfather, father, lola, mother, and all of them na ilang gipatudlo na ako. So that's all for my video today. Goodbye.